Sa Pilipinas, ang jeepney ay hindi lamang isang sasakyan. Isa itong simbolo ng kultura, kabuhayan at araw-araw na pakikipagsapalaran sa kalsada. Ngunit sa paglipas ng panahon, hinaharap nito ang isang malaking pagbabago. Sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno, layunin ng pamahalaan na gawing mas efficient, mas environmental friendly ang mga pampublikong transportasyon sa bansa. Kasama rito ang unti-unting pag-phase out ng mga lumang jeepney at ang paglipat sa mas modernong sasakyan. Para sa ilan, isa itong progreso. Ngunit para sa iba, isa itong mabigat na tanong at aabuti ng marami at mahaba-habang diskusyon. Yung jeep po na ano niya po na binabiyahe, sa inyo ho yan? Ay, hindi. Binabiyahe ko lang yan. Parang yun po yung tinatawag na boundary phone. Paano po nag-work yung boundary pagka ganyan? Dahil ka magapon. Mag-100 na yan. Ang kita po sa ang bayad po dun sa ano? Ang boundary po. Boundary. Nung bago po kayong napasok sa pamamasada, may iba pa po kayong trabaho. Meron. Marami akong hindi ako magpili sa trabaho eh. Kasi din buhay ako, nag-company ako sa Kanisin, Factory po. factory. Tatarpin ako 2 taon. Paano po kayo napasok naman po sa pag-jeep po? Nung hindi ko wala pa ako asawa, nagtira ako ng bayo ko. Gamit-gamit ko ako eh. Ginagawa ko yung makina. Bago ako magkatar, nakamasada na ako dito eh. Tapos ano, boundary din po yun. Oo, nakamasada na ako. Hindi niyo po naisipang kumuha po ng jeep po doon? Hindi pa ko. Hindi na ako tayo bumalik ng kataran. Bali, gano'n na po kayo katagal na ano po, nagda-drive ng jeep? Mga 20 years. 20 years. Higit na. Ilang taon po kayo nagsimula? Mga 20 plus. 22. Nung una niyo pong narinig yung jeepney modernization, ano po yung naging reaction niyo po doon? Sabi ko, hindi naman magtatagal yung jeep na yan kasi Kung graduating na gawang China yung nilalabas nila eh. yung Napakamahal model, pa, oo. presyo. Yung presyo pa. Napakamahal. Hindi kakayanin ng mga operator na maliliit. Ibig ko sabihin po, Hindi po sumasakay sa ganun. hindi ko kayo pa po. Hindi ako pabor doon. Nasubukan niyo na rin po bang sumama po dun sa mga welga po ng mga jeepney driver? Ay, hindi po. Pero hindi ko kayo na. Hindi po kami na tawag sa yung mga welga-welga. Pero po kung sakali ho, sa ganito kinikita niyo po, tapos pinagpilitan po talaga ng gobyerno, kukuha po ba kayo doon ng mga modern jeep? Or hahanap na po kayo ng ibang trabaho? Siguro, gaan ko na muna. Kasi, mahirap yung demand nila dun eh. Maliit ang kita ron. Ang gusto nila, mag-boundary din ka dun eh. Oo. Nakapix na ang ang kikitain namin. Paano naman yung pamilya ko, hindi sasapat yung kikitain dun. Isa na rin na kami sa ganitong kitaan eh. May ano po yung mga naipundar niyo na po sa 20 years niyo na po na pagdadrive ng jeep?
Kahit mga furniture po, gano'n. Marami na rin. Eh ngayon ho, kamusta po ang buhay super? Kasya naman, napagkakasya po ba yung kinikita niyo po sa isang araw? Kasi naman, Ilan po yung anak niyo ho? dalawa. Dalawa. Ilan taon na ho sila? Isa, grade 12 yung isa. Graduating na po. Ano isa? Mahirap po ba maging jeepney driver? Depende. Kasi lahat naman ng trabaho, mahirap eh. Kaya lang, kung kahit dalawa ko talaga, Ay, mga anong oras po kayo nakauwi kung sakali pong kayo nagda-drive po? dati naga ako eh. Simula po kayo ng alas 7 po. Dati na umuwi ako, alas na ano eh. Alas 7, nauwi na rin ako. 7 po. Pero sa umaga, 2 ikot lang. Nauwi ulit ako. Tapos sa hapon na ulit. Ganun ang biyahe ko eh. 2 ikot sa umaga, tapos sa hapon, ganun din. Tapos yung Hindi ako dito yung biyahe ko. pero po, sa tingin, paano po yung kita po pagka gano'n? Eh, kung magkano kita eh. Meron po kayo parang goal, halimbawa pag naka 1,000 na uwi na ako. Ganun. Ano po sa atin yung mas mainam na sakyan? Traditional jeepney or yung modern jeepney? Yung modern jeep po. Bakit? Kasi po may aircon po yung yung modern jeep eh. Yung traditional po, mainit. Okay lang po sa kanya na yung modernization. Wala naman kami magagawa eh kasi unang-una, yung mga jeep natin, mga traditional yan. Hindi natin sakaling patupad na, kailangan talaga natin sumunod. Ang apektado kasi, hindi lang naman yung driver eh. Kasi may mga pamilya yun, mga anak yun. Nagko-commute yung mga yun, sumasakay ng traditional. So, apektado rin. Pati hanap buhay ng driver, maapektuhan. Kaya nga kailangan nakahanda ang mga driver. Kasi nangyari kasi una, parang bigla eh. Kailangan maihanda ko na sila at darating ang sitwasyon. Nang una, magkakaroon pa kami ng utang. Ang kukuha naman ng unit, hindi naman yung individual eh. Kukuha ng unit dyan yung aming co-op. Ang co-op ang mag-distribute sa driver at yung driver, ihulugan niya. Yun ang tinatawag na boundary. So kung ang hulugan namin 1 million, baka retired na kami. Opo, wala pa din po yung Bakit hindi po kayo pabor sa GP modernization? Yun nga yung ko kasi siyempre, tulad nun, ang mahal-mahal, tapos China pa. Pag nasira, i-order mo pang pyesa, wala kang mabibilang dito. Di kagaya ng mga Isuzu, Mitsubishi, mayroon tayo dito, di ba? Hanap buhay talaga, yung mawala ka ng sasakyan. Tapos, yung iba palit, yung modern na hindi mo na pwedeng iuwi. Siyempre, doon na yung punta sa grahe. Tapos, yung sweldo mo na lang, maging minimum na lang. Hindi sasapat yon sa pampamilya. Kasi magkano lang minimum ngayon? Ay 3 anak mo. Paano sasapat yun, nag-aaral ng college? Di ba? Sa bawat jeep na bumabiyahe sa ating mga kalsada, may kwento ng sipag, sakripisyo at pangarap na bumuhay sa maraming pamilya. Sa likod ng modernisasyon, nananatili ang tanong kung sapat ba ang mga hakbang na ito upang sabayan ang kakayahan, pangangailangan at mga pinagdaraanan ng mga driver.
Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa makabagong teknolohiya, kundi sa kung paano nito pinangangalagaan ang mga tao sa likod ng manibela. Habang patuloy ang pag-usad ng mga patakaran at programa ng pamahalaan, mahalagang balikan ang pinakapuso ng usapin, ang kabuhayan, dignidad at kinabukasan ni Manong. Ang modernisasyon ay maaaring maging daan sa pag-unlad, ngunit magiging makabuluhan lamang ito kung walang maiiwan. Ako po si Marjorie Ann Acuki at ito ang The Silent Age.